Sa susunod na linggo, posibleng umabot sa hanggang 6 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Kasabay po niyan, aarangkada na rin po ang service contracting program, fuel subsidy at discount sa pamasahe. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Tenga muna ang mga jeepney na ito na bumabiyahe sa paligid ng University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. Lugi lang daw kasi ang mga tsuper kung mamamasada sa mga oras na wala namang masyadong pasahero. Pero paano naman ang mga commuter na nangangailangan ng masasakyan? Ang tugon dito ng pamahalaan, Service Contracting Program. Sa ilalim niyan, ang pamahalaan na ang magbabayad sa mga tsuper para magtuloy-tuloy sa biyahe. Alam naman po natin dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, limitado na po ang pagbabiyahe ng ating mga pampublikong sasakyan. Kung walang bumabiyahe, talo po pareho ang ating operator, driver, pati mga pasahero. May 1 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa programa. 800 million pesos mapupunta sa land transport. Kabilang dyan ang mga bus, modern PUV, traditional jeepney at UV Express na bumabiyahe sa mahigit 800 ruta sa buong bansa. Ang natitirang 200 million pesos tulong sa mga operator ng barko sa mga lugar kung saan ito lang ang transportasyon. Prioridad sa programa ang mga feeder routes o yung mga ruta na dumadaan sa mga linya ng tren, bus at mga transport terminal. Sa ilalim nito, makakatanggap ng 100 pesos kada kilometro ang mga bus, 40 pesos ang kada kilometrong biyahe ng mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos naman sa kada kilometrong takbo ng mga traditional jeepney. Lilimitahan sa 100 kilometers ang biyahe kada araw para marami makasama sa programa. Magbabayad pa rin ang mga pasahero, pero obligado ang mga driver na magbigay ng 20% discount. Maglalagay ng fare matrix ang mga kasali sa programa para malaman ng mga pasahero kung magkano ang dapat nilang ibayad. Dahil sa programa, posibleng makapag-uwi ang bawat tsuper ng humigit kumulang 1,000 piso kada araw. Gagamit daw ng GPS para ma-monitor kung talagang pumapasada ang mga tsuper. Habang wala pang GPS ang mga traditional jeepney, tutulong daw sa pagmamonitor ang LTO, LTFRB, Coast Guard at MMDA. Mas maganda po na may GPS kayo kasi una-una, mas mapapabilis po ang ating pagbabayad ng inyong service contracting program, no? Pangalawa, iwas po tayo sa korupsyon. Ang rutang UPSM North kung saan pumapasada si Mang Nolan, kung tutuusin, kasali dapat sa programa. Pero hanggang ngayon, wala silang kaalam-alam kung paano makakasali sa programa. Malaking tulong talaga sa amin yon. Pero sa awa ng Diyos ngayon, hindi na alam namin kung saan kami pupunta, kung paano kami makakasali ron. Ayon naman si LTFRB, bukas ay ilalabas nila ang listahan ng mga ruta at ang mga form na isusumite ng mga driver at operator para makasali sa programa. Sa ngayon, tinatayang tatagal lang 2 hanggang 3 buwan ang nationwide service contracting program ng pamahalaan. Kaya naman, hihingi ang DOTR ng karagdagang 5 billion pesos para mapalawig ito hanggang Hulyo. We wrote already TPM ang alam ko let me just check on that. Marirelease ngayong araw kasi kailangan namin ilagay din yung mga iba pang ruta, kung ilan yung magiging benepisyo at saka kung sino makikinabang dito on the 5 billion additional budget that we are requesting. Samantala, posible pa rin ang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo kung pagbabasehan ng Mean of Platts Singapore Trading. Hanggang 6 pesos and 50 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Walang pagbabago o piso naman na nakaambang rollback sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinaimbestigahan ng Department of Energy ang posibleng sabwata ng mga kumpanya ng langis sa presyuhan po ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sumulat na sila sa Philippine Competition Commission or PCC tungkol dito. Kasunod to ng panawagan sa PCC ni Congressman Miro Kimbo na imbestigahan ang umunoy sabwata ng mga kumpanya ng langis. Kabilang sa sisilipin ay kung kinakikitaan ng tinatawag na anti-competitive behavior ang mga gas companies para idikta ang presyuhan at kumita mula rito. Ayon kay Garin, posibleng pangalanan ng mga kumpanyang nagsasabwatan kung mapapatunayan ang akusasyon. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung anong oil price hike. So far pa naman, these are all under investigation or under observation para lang po na mabantayan ng maigi. I'm not saying that there are parties that are guilty of this, pero maganda na po yan na meron tayong bantay na. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.